Ito po binabalita po ng mga makamarkos na first time daw in history in 20 years no Filipino journalist was killed in 2024 according to the Committee to Protect Journalists. Okay, good news daw 'yan dahil yan. Ako sa tingin ko, pagpapakita lang po 'yan na yung mga journalist po natin ngayon ay naging mga banban na. Kasi Kasi po part po ng mga trabaho 'yan, 'di ba, ng mga journalist. Yung mga tao, yung mga journalist before kasi mahilig mag-expose. Tignan niyo naman, sasabihin niyo ba na si Percy Lapid ay kumbaga maraming pwedeng bumira kay Percy Lapid dahil sa dami ng kanyang binabanatan, no? Kung ang mga journalist natin ngayon ay halos wala nang binabanatan, halos papuri na lang sa mga nasa pamahalaan, namumuno, halos ang mga journalist, pag tandaan po ninyo, pag yung mga journalist o yung media ay hindi na po ginigipit ng kahit sino, wala na pong anong tawag diyan, nanghaharas, wala na nananakot, hindi na threaten ang buhay, wala na pong kwentang mga journalist yan. Ibig sabihin, compromise na po sila. 'Di ba? Is either wala na silang binabanatan ng mga kriminal, kasi ganyan lang naman yung bumibira eh. 'Di ba? Mga kriminalidad or ipapakulong ka ng nasa pamahalaan. Yung mga kriminal, mga talagang kriminal, mga drug lords, mga kidnap for ransom, etc. O pag yung mga journalist mo halos wala nang pumapansin, sino pa po ba sa tingin niyo yung mga journalist at mga broadcaster at mga nagsusulat sa dyaryo o ano sa TV na may mga death threat pa? Paano magkaka-death threat yan? Lahat yan kampi-kampi na. Kampi na sila sa ang kalaban na lang nila Duterte. Hindi naman po mahilig mag-death threat yung mga Duterte. Kung wala nang kumukontra sa mga katiwalian, paano ka magkakaroon ng threat sa buhay? Panay ayon mo na lang. Kung mapupunan nyo po yung mga journalist natin ngayon, panay ano na sila. Yun, correct, no? Nasa comfort zone na sila. O, di ba? Halos wala na, halos ang inaaway na lang ng mga journalist, panay mga Duterte at Duterte supporters eh. Ang binabanatan na lang nila panay mga Duterte supporters. Wala na kayong nakikitang mga expose na si ganun ay involved sa ganung krimen. Kahit hindi po sa pamahalaan, ha? Kahit po yung mga usual dati na yung mga expose, yung mga katulad nila Deo Macalma nung araw na may mga budwit na, 'di ba? Halos wala ka nang marinig ngayon. Kanino nyo na naririnig yan, yung mga expose? Sa mga vlogger na, kaya po mga vloggers ngayon ang pinag-iinitan. So ito po, hindi po ako personally, hindi ako natutuwa. Kung in 20 years wala po man lang mga journalist na nangamba ang buhay, anong klaseng journalist yan? Tandaan nyo po, kakambal ng journalism, yung pangamba sa buhay. Dahil nag-expose ka, kinakalaban mo yung malalaking tao, kinakalaban mo yung mga makapangyarihan ng tao, ano po ang pwedeng mangyari sa iyo pag yan ang pangunahin mong ginagawa, 'di ba? Lagi kang threaten. Lagi ang buhay mo, yung isang paa mo ika nga ay nasa hukay. Pag ikaw ay patuloy na nag-expose ng mga makakapangyarihang tao, yung sabuatan ng makapangyarihang tao at mga kriminalidad. Pero kung ikaw ang ginagawa mo bilang journalist ay binabanatan mo yung mga kalaban ng makakapangyarihan, binabanatan mo yung mga nag-expose ng mga katiwalian, asahan mo na wala ka talagang threat sa iyong buhay. Di po ba? Kung ang binabanatan nyo, sino ba binabanatan ng mga journalist ngayon? Yung mag-aamang Duterte. Maliban sa mag-amang Duterte, sino pa binabanatan nila? Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte.
Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy, SMNI, at saka yung mga vlogger. Paano matetreten ang buhay nyo? Wala naman sa kapangyarihan yung binabanatan nyo. Kaya both ways pwede mo siyang tignan Paglabnaw ng journalism sa Pilipinas, ng mga journalist, lumalabnaw na, hindi na threaten ang mga tao. Nawala na yung kumbaga yung hinahanap natin dati na tagabantay ng karapatan ng mamamayan. Hindi na po. Nalipat na po yan sa mga vlogger. Kaya mga vlogger po ngayon ang mayroong balak ipakulong, may mga threat na i-contempt, dahil sila'y nakaka-apekto. Yun po yun Paglabnaw ng mga journalist, safe na sila sa buhay nila, kaya paano sila matetreten? Kakampi na sila ng mga nasa kapangyarihan. Kakampi na yung mga journalist ng mga gumagawa ng katiwalian. May narinig pa ba kayo na dyaryo na bumabanat sa mga drug lords? Sa mga kriminalidad? Sa mga sabuatan dyan sa customs? Mga illegal na gawain kasabot ng pamahalaan? Sino? Anong channel? Sinong mga anchor yung bumibira? Marami, panay Duterte. Banat kay Sara Duterte, banat kay Tatay Digong, banat kay Apollo Kibuloy, banat sa SMNI, at banat sa mga vlogger. Pero yung mga banat talaga, yan, si Ted Filon. Nag-iisa. So safety sila kung binabanatan nila ang mga Duterte boss? Hindi. Safety sila sa threat. Maraming Duterte supporter pero hindi po mga para ang Duterte supporter kasi kaya kasi natin makipagbardagulan. Yun yung keyword dun Matatalino tayo, talino sa talino, kaya nating makipag-asaran, kaya nating makipagpalitan ng salitaan, kaya natin lumaban ng parehas, no? Yun po yun. So may kakayahan tayo na parehas lang ang laban. Kung dadakdak sila, GMA, ABS-CBN, at iba pa, kaya natin silang birahin ng salitaan. Kung sila naman magsusulat sa Inquirer, Philippine Star, kaya din natin silang sa mga post natin. Correct, babanat uli yan. Di ba? Okay. Ngayon kasi, no need Okay. Ang ganda po na sagutan ni Tariela tsaka ni Marcoleta, no? Kaya lang, ito napupuna ko no? Kanina, pinag-uusapan na dahil walang umatin ng mga vlogger. Wala naman sila na pag-uusapan ng mga fake news ng mga vlogger. Ang gusto ko kasi yung ganun Kaya maganda si Marcoleta kasi sinabihan mo ko na traidor. Ganun. Paliwanag mo nga kung bakit traidor. Okay yun Kaya lang, konkreto yung kay Marcoleta, maski nga yung kay Abante, konkreto dahil minura daw siya di ba? Kaya napanamo din siya, na hindi mura. Okay. Anyways, etong mga iba, napaka-general. Napaka-general na sino po magre-regulate? Bakit nyo i-regulate in the first place? Yun yung problema Yun yung problema ko. No? Bakit kayo magre-regulate ng speech? Bakit nyo i-regulate yung mga freedom of speech? Sino magre-regulate? Di ba? Fact checker ng Facebook. Ano sabi ni Mark Zuckerberg? Ito katotohanan to, sa actual na to. Sabi ni Mark Zuckerberg, napasama pa yung pag-hire namin ng fact checker. Kasi yung mga fact checker, may sarili silang agenda. Yung agenda nila, yun yung batayan nila ng pagpa-fact check. Pag hindi ayon sa kanilang pananaw, tinatanggal nila.
Yung sa Facebook. Yun yung habang nagsasagutan si Tariela at saka to si Marcoleta, si Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta. Iniisip ko, halimbawa, nagkaroon tayo ng batas na i-regulate yan, di makukulong na si Tariela. Pwede naman, di ba? Pwede namang mailinaw na katulad nun, nilinaw niya, hindi naman kita sinabihan ng traitor. Ito yung sinabi ko. Kawawa po yung mga vlogger na wala pong tsansa na makasagot. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Halimbawa po, dahil si Tariela, marami siyang kakampi dun. Matapos nga siyang mabara ni Marcoleta, may mga sumalo pa sa kanya di ba? Ng mga congressman. Paano kung walang sasalo sa mga vlogger? Bakit nyo ibibigay sa tao na bias din yung siya yung magre-regulate? Hindi po pwedeng i-regulate ang freedom of speech. Di ba? Hindi nyo po pwedeng kayo ang magpasya kung tama o mali ang sinasabi namin. Katulad, sino yung mga mainit? Si Raul Manuel tsaka si Franz Castro. Kanino sila mainit? Sa SMNI. Kanino mainit si Paduano? Kay Celis. Sa SMNI. Kay Attorney Trixie. Kahit wala naman sinasabi na ito yung sinabi ni Trixie sa akin na tingin ko ay fake news. Wala. Ang sinasabi lang nila, hinahalimbawa nila si Trixie na meron na siyang prior na suspend ng Supreme Court. Pero attorney pa rin si Attorney Trixie. Ang point ko mga kapatid, sino po ang magpapasya na mali yung sinasabi ng isang vlogger? Yun yung problema ko Di ba? Sino ang magpapasya kung tama o mali? Halimbawa po, meron tayong umangal na si Marcoleta, sinabihan siya na traitor. Sino po ang magsasabi ngayon na yung sinabi sa kanyang traitor ay sapat na para makulong si Tariela? Nagpatotoo pa si Tequia. Sinabihan siyang makapili. Sapat na ba yun? Nakakadalawang kaso na. Nakakadalawa na si Tariela doon pa lang sa harapan na yun. Dalawa na kagad ang umangal. Dapat ba makulong na si Tariela? Dapat hindi. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Pag nagkaroon tayo na regulation, si Tariela, kulong na yan. O kaya, dapat na siya matanggal sa kung saan man siya. Sa tingin ko, di kulong na dapat o tanggal na dapat kung meron tayong batas. Yun po yung problema, hindi po karapat dapat. Tapos ang halimbawa nalagay na magre-regulate mga katulad ni Raul Manuel. Paano yan? O kaya ang nalagay na magre-regulate yung katulad ni Arlene Brosas. Ano ang pananaw ni Arlene Brosas? Sinabihan ng maganda. Alam mo, Gretchen, ayaw ko makipagtalo sa'yo kasi ang ganda mo kasi. Ang ganda ni Gretchen. Tapos pinagsusori na. Paano kung kautak? Huwag niyo sabihin na walang kautak si Eto walang mga kababaihan kayo. Karamihan mag-a-apply dyan kung may regulator na o kung ano man ang tawag. Halimbawa, naglagay kayo, magre-regulate. Eto, government body na magre-regulate. Kung ang mautak niyan, mga kababaihan, na nasabihan mong, ang ganda mo naman, uy, sexist ka, hayop ka, mag-sorry ka, kundi tatanggalin ka namin sa YouTube. Nakukuha niyo yung danger ng mga gusto nilang palabasin. Doon na mismo sa halimbawa kay sa sagutan ni Marcoleta at saka ni Tariela. Pero nung nagkapaliwanagan sila,
ayos na. Paano kung wala kayong chance na magharap at magkapaliwanagan? May tumitingin lang. Ang tumitingin si Brosas. Walang yato si Badong, sexist to. Patay na si Badong. Ang dami ko po nasasabi dito eh. Halimbawa, sinabi ko, may nag-aalok may gatas ako ng ina rito. Sabi ko, yung lalagyan na lang ng gatas ng ina. Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo pag narinig yan ng mga kauri ni Brosas? Hindi lang sexist yan. Pangmamaliit sa kababaihan at kung ano-ano pa. At dahil dyan, tatanggalin ka na ng trabaho. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung mga mag-a-apply na regulator, hindi normal ang utak. Kaya nga gusto nilang mag-regulate kasi nakita niyo po ba yung mga itsura ni anong pangalan nun? Ellen Tordesillas. Yung mga eto magtapatan po tayo. Eto ang tsorya ko diyan eh. Yang mga yung mga fact checker. Nakita niyo po ba yung mga itsura nila, yung mga fact checker? Hindi po sila normal. Baka nga hindi tao yung mga yan eh. 'Di ba? Si Ellen Tordesillas, nakita niyo naman. Mali-mali na nga sa pagsasalita diyan sa TRICOM na yan. Inimbitahan niyo napakinggan niyo siguro si Ellen Tordesillas. Tapos nakita niyo naman siguro si Maria Ressa.